Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang at ito linggo. ang programa. DZRH Sunday Update. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. Alas 5:25 ng umaga. RH Weather News. Naku po, nakarabas na ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Quiapo. Pero nagdulot ho ito ng mga pag-ulan at pagbaha dito ho sa Hilagang Luzon, maging sa may katibugang area naman ng Mindanao, partikular sa may Davao Region.
Meron hong mga napaulap ng mga libong mga residente na apektado ng baha sa Davao City pa lamang. Abang sa may Northern Luzon ay may pinanggaban pa ring epekto hanggang sa mga oras na ito. Alamin nga natin ang magiging kalagayan ng panahon. Kasama natin si Ma'am Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning. Good morning din po, Sir Edniel, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw, mayroon tayong minamonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dating si Quiapo na may international name na Nool. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 745 kilometers, kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Itong bagyong ito ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at papalayo na rin sa ating kapuluan. Para naman sa lagay ng panahon sa Pangasinan at Zambales, sinasaan nga natin yung occasional rains dulot ng southwest monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, Aklan at Antique, asahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng bansa, fair weather ang inaasahan natin, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala na tayong namomonitor na iba pang LPA or bagyo na malapit sa atin at wala na tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Ma'am Veronica. Yes po. Yung ibig sabihin, yung mga pag-ulan na naranasan itong weekend, kagaya nito sa may Mindanao at sa Northern Luzon, wala na ito? Sa ngayon po sa Luzon area, may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin tayo. Although mas malakas sa pag-ulan ang inaasahan sa Pangasinan at Zambales, pero sa may buong Luzon at sa may Aklan at Antique, ayun na lang yung areas na inaasahan na din natin na magiging maulan dulot ng habagat. Aklan, Antique at Northern Luzon. Yung sa Davao region, ma'am, wala na? Sa ngayon po ay mga thunderstorm na lang po. Thunderstorm. Hindi na siya epekto ng habagat enhanced by Quiapo. Tama po kayo dyan. Alright. Maraming salamat, Ma'am Veronica. Nga pala, ma'am, bukas, ma'am, sa Metro Manila dahil sa SONA, ay ano ho inaasahan natin na magiging kalagayan ng panahon? Apo, kung dito sa Metro Manila by tomorrow, posible pa rin na maging makulimlim at magkaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Alright. Thank you, Ma'am Veronica. You're welcome. Isa ko sa mga weather specialist natin mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Veronica Torres. DZRH Sunday Updates. Narinig nyo bukas sa SONA, yung mga dadalo sa mga SONA ng Sambayanan. Ayan. At of course, pati na rin yung mga nakakorbata nating mga mga ibinoto nyo dyan. Kung uulan man, kalat-kalat at siguro isolated thunderstorms na lamang daw. Ang inaasahan nating ulan ngayong araw ng someday, dito pa rin sa Northern Luzon, iba yung pag-iingat pa rin sa mga biyahero at syempre mga residente dyan. Ako po, yung mga nasa flood-prone at landslide-prone areas, maging dito sa Aklan at Antique sa Kabisayaan. Ang magandang balita, wala na tayo nakikitang mga pag-ulam sa Davao region, dulot ng habagat at bagyong Quiapo, pero still mayroon pa rin posibleng mga thunderstorm. Ingat pa rin sa ating mga kababayan dito sa may Davao region. Minabagit natin ang Davao. DZRH Sunday Updates. Mayroon daw 1,200 residente ang apektado ng baha sa Davao City. Balita mula sa Action Radio Davao, si June Soter mag-uulat. June, magandang umaga. Mahigit 1,200 na residente mula sa iba't ibang bahagi ng Davao City ang napiktuhan ng pagbaha dulot ng malakas na pagulan na pinalakas ng habagat o southwest monsoon. Ayon kay City Social Welfare and Development Office o CSWDO Head Julie Dayaday, mahigit 200 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Los Amigos Evacuation Center, habang may mga inilikas din sa Tugbok Proper Gym, Talomo Proper, Lourdes Parish, Royal Valley Gym at Riverside Gym. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 300 na pamilya ang napiktuhan ng pagbaha, bagamat ang ilan sa mga evacuees ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan matapos sumupa ang tubig baha. Samantala, nagpapatuloy ang clearing at cleaning operations ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Engineers Office, Senro, Ancillary Service Unit, Public Safety and Security Office at Bureau of Fire Protection sa mga lugar na binaha matapos umapaw ang Talomo River. Patuloy
ituloy rin ang pamamahagi ng pagkain at malinis na inuming tubig sa mga apektadong pamilya habang mahigpit na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang lagay ng panahon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mapabilis ang kanilang pagbangon mula sa epekto ng pagbaha. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Soter, mula sa Action Radio Davao. Ingat po kayo dyan. Nananatili namang mababa ang tubig sa Angat Dam dahil sa nararanasang tagtuyot na iniuugnay pa rin sa papalakas na El Nino. Nitong Hulyo 25, bumagsak sa 150.60 meters above sea level ang water level ng dam, pinakamababa sa kasaysayan. Ayon sa mga dumagat na nakatira sa watershed, bihirang ulan sa kanilang lugar kahit na may bagyong tumatama sa bansa. Dahil sa mababang antas ng tubig, naapektuhan ang kanilang pangingisda at mas nahirapan silang makakuha ng mga pangunahing pangangailangan. Nanawagan din sila ng tulong dahil nawalan na raw sila ng kabuhayan at nahihirapan ng tustusan ng mga dumagat ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Samantala, ibinaba na rin ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig para sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System mula 48 hanggang 46 cubic meters per second dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig sa Angat Dam. Si 38 anyos na magsasaka patay sa pananaksak sa Limasawa, Southern Leyte. Balita mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Nasawi ang isang 78 anyos na magsasaka matapos pagsasaksakin ng isang 23 anyos na lalaki sa barangay Magallanes, Limasawa, Southern Leyte. Ayon sa investigasyon ng Limasawa Municipal Police Station, magkasama nag-inom ng biktima at ang suspect kasamang dalawa pang mga kaibigan bago magkaroon ng mainitang pagtatalo. Dito umano bumunot ng itak ang sospek at sinaksak ang biktima sa ibabang bahagi ng kaliwang dibdib. Isinugod pa sa Rural Health Unit ng Limasawa ang biktima, ngunit deklara itong dead on arrival ng attending physician. Naresto naman agad ang mga responding pulis ang sospek at na-recover ang ginamit na 14 na pulgada na itak. Lumabas sa paunang investigasyon na nasa impluwensya ng alak ang sospek at personal na alitan ang ininalang motibo ng krimen. Inihanda naman ng pulisya ang kasong homicide laban sa suspect. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. 29 anyos namang tulak ng ilegal na droga naaresto sa Calasiao, Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Fajardo, RH38. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Calasiao, Pangasinan Police Station ang 29 anyos na binata na residente ng Barangay San Miguel sa nabanggit na bayan matapos itong masakote sa inilatag ng PNP na anti-illegal drug operation. Batay sa ulat ni Calasiao OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Daryl Nivado, nagsagawa ng bypass operation ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit matapos makipag-coordinate sa PDEA Regional Office 1. Isang nagkunyaring buyer at binenta ng suspect ng 3 piraso ng head shell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 9.14 grams at may street drug price na 62,152 pesos. Kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa akusado ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arisarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Alas 5:34 ng umaga. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! May glow up with the White Rose Papaya!
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fevcon. Galalala Fevcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fevcon. Galalala Fevcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon, The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. korupsyon, Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? Panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, ika-27 ng Hulyo, maging una sa balita. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una sa po ng isang magandang hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw sa Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga DZRH Sunday Updates. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. Alas 5:39 ng umaga. Tuloy ang mga balita sa DZRH Sunday Updates. Ako pa rin ho si Edniel Paruso. Tuloy-tuloy ang pag-usad ng investigasyon ni Senador Ping Lacson sa umano'y maanamalyang infrastructure project sa Taguig. Ayon sa Senador, no slowdown ang kanyang pag-follow up sa mga lead hinggil sa slope protection at drainage project sa Baluarte na Senador Alan Peter Cayetano. Sumumpa si Lacson na titignan ang naturang mga proyekto kasunod ng akusasyon ni Cayetano na yumaman daw siya dahil siya naging trabaho sa Senado. Pero buwelta ng dating chairman ng Blue Ribbon, si Cayetano pa nga ang may budget insertion na 6.79 billion pesos sa nagdaang mga taon.
Inirit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Immigration na bawiin at humingi ng paumanhin sa umano'y walang basihang pahayag patungkol sa tangkang pag-alis daw ng mambabata sa bansa sa kabila ng kanyang mga travel restrictions. Sa ipinadalang sulat kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, hiniling ng Solis Medina Fajardo and Balilong Law Offices na pangalanan ng BI ang pinagbola ng impormasyon. Pinagpapaliwanag din ng ahensya kung bakit ito isinapubliko at tukuyin ang mga opisyal na nagbigay ng pahintulot sa paglabas sa impormasyon. Nauna rito sinabi ng Immigration Bureau na may natanggap silang impormasyon tungkol sa planong paglabas ng bansa ni Romualdez, ngunit hindi ito natuloy. Nanindigan naman ang Bureau of Immigration na tama impormasyon na kanilang inilabas patungkol sa tangkang paglabas ng Pilipinas ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ay nilabas nilang impormasyon ay verified at mandato ng ahensya. Binigyan din ng opisyal na walang basihan ang paratang na naglabas ng BI ng mali o gawa-gawang mga impormasyon. Kasabay nito ay ginip ni Viado na patuloy nilang gagawin ang kanilang trabaho ng profesional, walang kinikilingan at alinsunod sa batas, habang pinangangalagaan ng due process at mga karapatang nakasaad sa saligang batas. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman sina Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang at dating Sultan Kudarat Congressman Arnulfo Go sa Sandigan Bayan hinggil sa mga anomalyang infrastructure projects. Naharap si Ang sa 14 na counts ng graft habang tig-2 counts ng graft at malversation naman si Go. Okay Go at 3 iba pang kapwa-akusado. Agad idirapo lang kaso sa 7 divisions ng Anti-Graft Court ng Sandigan Bayan. Dati na napasama si Ang sa listahan ng iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure sa posibleng plunder at bribery na 1 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects. Nagsorry Senador Robin Hood Padilla kay Congressman Terry Ridon matapos mamiskot ang kongresista sa isang TV interview na kasama ito sa mga bumabanat sa kapwa niya senator judges. Ayon kay Padilla, pangalanan daw dapat ni Ridon ang unang niyang naalala o pangalan ni Ridon ang unang niyang naalala noong nagsasalita siya dahil nagmula rin ito sa leftist movement katulad niya. Kalaunan ay nilinaw naman ni Padilla na si Congressman Joel Chua ang tinutukoy niyang bumabanat sa senator judges. Samantala tinanggap naman agad ni Ridon ang paghingi ng tawad ni Padilla. Sa iba nating balita, 5:42 ng umaga, kasadong makatanggap ang Armed Forces of the Philippines ng maritime surveillance and monitoring equipment mula sa European Union. Kalakip nito ang isang specialized training program para sa mga sundalong Pilipino. Ito ay sabisa ng makasaysayang security assistance package na unang beses iginawad o ibinigay ng EU sa Indo-Pacific region. Inanunsyo ang grant kasunod ng pulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at EU High Representative for Foreign Affairs Kaja Callas. Ayon sa DMD, makatutulong ito sa maritime domain awareness upang maprotektahan ang teritoryo ng bansa. Inatasan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang AFP na palawakin pang direct commission program ng militar. Ito upang makapangikayat pang AFP ng mga highly qualified professional at ng mas maging multidisciplinary ang hanay sa harap ng mga nagbabagong hamong pansiguridad. Kabilang sa mga target na ma-recruit ng DND ay mga kwalipikadong graduate ng advanced ROTC at mga highly skilled professionals. Partikular na hanap ng AFP ay mga eksperto sa cyber operations, artificial intelligence, engineering, aviation, communications, research and development at iba pang emerging technology. Pinalalakas pa ng Philippine National Police at mga counterpart ito sa Timog Silangang Asya ang intelligence sharing at iba pang regional initiative. Kasunod yan ang ika-44 na Asiana Pol Conference na hinost ng PNP sa Manila Marriott Hotel kahapon araw ng Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr., kabilang sa mga natalakay nila ng iba pang mga chief sa police ay ang kooperasyon kontra transnational crimes tulad ng cybercrime, online scam, terrorism, trafficking at illegal drugs. Nakausap din umano ni Nartates sa Asiana Pol ang Interpol at European representatives kaugnay ng update sa mga puganteng hinahanap ng Pilipinas. Sa 600,000 wanted persons, 2 to 5% sabi ng Top Cup ang nakalipad o nagtatago sa ibang bansa. Tinanggal na sa tungkulin si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan matapos bumoto ang mga miyembro ng ICC dahil sa mga paratang na sexual misconduct.
Ayon sa Assembly of States Parties, 82 miyembrong bansang bumotong pabor sa kanyang pagkakatanggal habang 13 lamang ang pabor na manatili siya sa pwesto. Sa ngayon, pamumunuan muna ng mga deputy prosecutor ang tanggapan habang wala pang itinatalagang kapalit kay Khan. Harap si Khan sa investigasyon matapos akusahan ng dati niyang direct assistant ng sexual misconduct. Pero itinanggi ni Khan ang naturang mga paratang. Kinwestiyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang flood control program sa Davao City matapos muling pasukin ng baha ang kanyang bahay sa Barangay Talomo, Davao City dahil sa malakas na pagulan. Sa isang social media post, ipinakita ni Torre ang kanyang bahay sa NHA Bangkal at iginiip na isa rin siyang residente ng Davao City na may karapatang magtanong sa mga problema sa syudad. Sinabi ni Torre na hindi ito ang unang pagkakataong binaha ang kanilang bahay at iniling na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa mga proyektong pangkontra sa baha sa Davao. Giit ni Torre, bagamat maaring dahil sa mountain runoff at natural na topografiya ang dahilan ng ilang pagbaha, dapat ay may mga solusyong nakahanda dahil hindi na raw bago ang problema. Bago nitang umabot sa tinatayang 51 billion pesos ang halaga ng flood control projects ang inilaan sa Davao City. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang pagpapalawig ng dagdag na fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, patuloy ang pakikipag-usap ng ahensya sa mga ahensya o sa iba pang ahensya upang makatulong sa public transport sector sa gitna ng epekto ng oil price hike. Bukod sa isinasagawang pag-review at recomputation ng pamasahe, tinalakay din ng LTFRB ang posibilidad na i-sustain, palawakin at dagdagan ang kasalukuyang fuel discount para sa mga operator at driver. Sa ngayon, 10 pesos bawat litro discount sa gasolina para sa mga passenger jeepney at UV Express o discount sa langis para sa mga passenger jeepney at UV Express. Inarang ng Bureau of Customs sa Port of Subic ang isang barkong galing Estados Unidos na may kargang 3 container van na naglalaban ng pinaghihinalang hazardous e-waste. Dahil dito hindi pinayagang maibaba ang shipment noong Hulyo 21 at inatas ang ibalik ito sa pinanggalingang bansa dahil sa posibleng panganib. Ayon sa Bureau of Customs, labag ang pagpasok ng ganitong uri ng basura sa basis sa convention at sa mga batas ng Pilipinas. Lumalabas din sa paunang ulap na may makabuang 5 container ng hazardous waste ang naka-schedule na ipasok sa bansa bilang bahagi umano ng illegal waste trafficking. Naka-alerto rin ang Bureau of Customs sa isa pang container ng e-waste na inaasahang darating sa Port of Subic sa July 29. Nagpaabot na pakikiramay ang Department of Education matapos ang pagkasawi ng grade 3 student na pinalo umano ng notebook sa ulo ng kanyang kaklase sa Davao City. Sa opisyal na pahayag ng DepEd, kinumpirma nito ang insidente ng pagkamatay ng grade 3 pupil na nangyari sa Lapu-Lapu Elementary School sa Agdao District sa Davao City. Nakikipag-ugnay na umano ang DepEd Davao City sa mga otoridad hinggil sa insidente at tiniyak ang tulong sa pamilya ng biktima. Sasagawa na rin ng psychosocial support ang gagawaran sa mga apektadong mag-aaral at preschool personnel. Abiso sa mga motorista, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Batay sa pagtaya, ng murong tumaas ng hanggang 6 pesos ang kada litro ng diesel, hanggang 5 piso na 20 sentimos naman sa gasolina. Ang kerosene naman posibleng tumaas sa 4.30 kada litro presyo. Ang oil price hike ay dahil sa pangamba ng posibleng maantalang supply ng langis dahil sa limitado pa rin pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Oras natin, 5:49 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang Rich Sunday Updates. Mapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwas ang gumawa ng hindi inaasahang bagay. Ay! Kahit wala na raw epekto, nagdirekta ito hong lumabas ng typhoon o bagyo. Bagyong Quiapo dito ho sa Pilipinas. Asahan pa rin daw ho yung mga pag-ulan, dala ho ng iba pang weather factors dito ho sa may Northern Luzon, maging sa Antique at Aklan. Pero ito hong mga pag-ulan, dulot ho ng habagat, enhanced by the bagyo, wala na raw dito, sabi ng Pag-asa. Pero still, asahan pa rin ho ang mga maulang mga papawirin dito ho sa Davao Region at Northern Luzon. At saka ibinagin natin area sa Visayas sapagkat ang iniiwasan naman natin dito maging complacent tayo Porket walang bagyo wala na hong hindi ho ganon. Ingat ho sa atin ng mga kababayan. Ngayon na tinanong natin ang ating mga tagapakinig, ano ba ang state of the nation para sa kanila? Sabi gano'n ni Bemtong, wag nang pasyunga-syunga. At paulit-ulit na inihahalal daw ang bad senators. Bad senators, sabi niya. Ano raw difference ng good senator at bad senator? Si Virgilio Sakdalan, sabi niya gano'n, kaya nga tayo binabaha. Dahil ang meron tayo dating flood control naging flood scandal na.
Mayroon dito nag-comment, ayoko banggitin yung pangalan kasi foul yung yung name eh. Sabi niya gano'n na, nahirapan na raw siyang ipagtanggol si Pangulo. Si Lito Lacerna, sabi niya gano'n, lahat naman daw ng kontra kay BBM ay mga tiwaling gustong maisalbang kanilang poon. Sa kabilang panig, sabi naman ni Ray, si BBM ba nahiya na rin ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Si Marlon Marquez, sabi niya gano'n, makinig baka daw hindi nyo naiintindihan. Lumala nung time na ito ang overstealing, sabi ni Pinoy Miron. Talaga, overstealing ang banat Si Raul Managat, paano daw mahiya ang mga pinatatamaan ni Pangulong Marcos? Siya mismo raw ang pasimuno. Sabi nang nag-comment dito si Raul Manangat. Si Johnny Gabor, di nahiya, paano sila mahihiya? Sabi nga ron dito. Ang sipag niyo mag-comment siguraduhin yung hindi kayo isang tao at maraming account ang gamit. Mapatak na naman ang ulan sa... Si Max Alvarez, sabi niya gano'n ang VP naman din daw ay walang ginawa kundi manira sa Pangulo. Balanse lang tayo. Lukmok na ang bansa, sabi ni Maria Morena. At ang mga tao galit na sa mga namumuno. Si Mona Ling, mas makapal naman daw si... Huwag naman kayo magsalita ng foul, di ko mabasa yung comments niya Peke naman daw ang survey, sabi niya gano'n. Atat daw maging presidente. Si Joveno o Jovencio o Joven Garcia, ayan. Iuusad ang progreso. Ang nangyayari daw kasi puro mga politiko raw tayo. Sabi ni Bentong, partida raw si PBBM kahit incompetent daw ang BP. Patuloy raw ang nagpagtatrabaho. Sabi ni Mona Ling, sa panahon ni former President, past administration, hindi raw umusad ang progreso. Sinusubukan kahit walang pulutan. Si Ray, sabi niya gano'n ano raw? Hindi magmura para mabasa ko. Talaga to mga to. Radyo, TV at mga lumang kukulit nyo binabati natin si Boss Mon Samson ng Manila Bulletin. Nakatutok din ho sa atin. Si Gary Nogales, ang State of the Nation Address dapat tawaging State of No Achievement o State of Negative Approval. As usual, mangangako lamang daw ang mga politiko. Si Antonio Tabat, hinahanap ang 1 milyong pabahay bawat taon. Anyari na raw doon sa pangako. Ay, kita-kitso tayo bukas sa araw ho ng SONA. Siyempre, abangan nyo ang special coverage ng DZRH News. Ini-starter na ho namin mga pag ganito-ganitong sundot-sundot. Siyempre, yung mga special reports sa atin hong mga kasama. Pakinggan nyo ho kanina yung ilan. At mamaya ho tuloy-tuloy ang atin hong paglalatag ng comprehensive coverage para ho sa State of the Nation Address bukas. DZRH Sunday, mga balita sa ibayong dagat. Daang libong residenteng napilitang lumikas dahil sa malalakas na wildfire na tumama sa tibog kanlurang France at ilang bahagi ng Espanya. Sa Pransya, patuloy na kumakalat ang apoy, napapalapit sa lungsod ng Bordeaux kung saan halos 197,000 na kataong inilikas. Habang sa Spain ay ulat naman ang kauna-unang nasawi dahil sa wildfire matapos masunog ang sakyan o isang matandang lalaki sa loob ng kanyang sasakyan. Ako po, pasindabi o sa mga nag-aagaan. Ayon sa otoridad, pinalala ng matinding init, tagtuyot at malakas na hangin ang pagkalat ng sunog. Sa ngayon, patuloy pa rin hinaapulan ng otoridad ang wildfire. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Dumalo ang grupong BINI maging si Liza Soberano at Filipino-American singer na si Her, H-E-R, sa San Diego Comic-Con sa California, USA para i-promote
ang paparating na animated film na Forgotten Island. Sa event, nag-perform ang bini ng kanilang bagong awiting Parallel World. Kasama sa official soundtrack yan ng pelikula. Ang Forgotten Island ay hango sa mga kwentong bayan at mitolohiyang Pilipino kung saan si Liza Soberano at si Her ang nabigay ng boses sa dalawang pangunahing tauhan. Kasama rin sa voice cast sina Lea Salonga, Dolly De Leon, Jokoy, Manny Jacinto at Dave Franco. Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinihan sa Pilipinas simula sa 23 ng Setyembre. DZRH Sunday Update. Babalik ko tayo mamayang alas 9 ng umaga sa DZRH Stories. Ako po si Edniel Parrosa. Susunod sa akin si Val Gonzalez sa Mega Balita Linggo. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia, sakto yung puto. Alas 6 ng umaga. This time check is brought to you. Hello, Washi! Laundry day na naman!